Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Your energy at this time. Victory. Nagtagumpay ka. Saan? Alamin natin. Nagtagumpay ka. Saan? Sa mga deceit, scheme, tricks, manipulation, sa mga selfish na tao, sa mga deceitful na mga tao, deceiver, mapandin lang, o may mga ginagawa ng mga scheme, deceit against you. Nagtagumpay ka. Congratulations! So ano pa ang energy mo ngayon? You are stable, secured, reliable, grounded. Maybe your life is prosperous or magsisimula na mag-prosper yung buhay mo, no? You're influential, pwede din. Intelligent, a good provider. Ayan. Ano pa ang in-embody mo energy ngayon? Child, the child, self. Yung kung ano ka ngayon, yan yung totoong ikaw. That is your real self, your true self. Kasi, bakit nag-iiba yung personality o attitude ng isang tao? Dahil sa influences, dahil sa mga sinusuyo ng iba na maging ganito, ganyan siya. Dahil sa mga spells ng iba, dahil sa mga tricks, deceit ng iba. You know, kung nag-iiba yung personality mo, kung nag-iiba ka, it's because of the deceit and scheme that they have done to you, that they have sent to you, ng mga spells, orasyon, at mga influences, harmful, evil influences, and negativities, or their bad energies na pang-influence. Pero now, that is your real self, your true self. That is the real you. Powerful, strong, and guided by the Holy Spirit kasi may dove dito. And also, you are powerful kasi may dragon dito. Ayan. Child. You are like a child, innocent. Oh. Innocente ka. Agaya na parang bata na innocente. Ano pa? Ang in-embody mo energy niya. The scribe. For sure, magaling ka magsalita. Parang messenger yung scribe. Like Enoch. Parang gano'n ang scribe. No? Kasi tinatawag yung si Enoch na scribe. Maliban sa prophet, scribe din ang tawag sa kanya. Like Enoch. Si Enoch sa yung sa Bible na si Enoch. Na si Metatron ngayon sa langit. Yan. So, ano ang energy mo po ngayon? Balance, healed, calm, relaxed, rejuvenated, na-rejuvenate. And then, parang na-clear, no? Natanggal yung mga dark and negativities. Mga dark na, kung naging dark yung aura mo, nawala yung mga, nag-cloak dyan sa aura mo. Nawala yung mga negativities. Parang nalusaw. Ano ba yung nalusaw? Yung mga negativities at yung mga something na dark. Ganun na nga. So, see? Nalusaw yung mga negativities and something na dark. Yes. And parang na-refresh ka. Naging light pati yung pakiramdam mo. Ang gaan. Kasi wala nang baggage, wala nang negativities. Mga ganun. So, ano ang next na mangyayari sa buhay mo? Movement. There's movement, adventure, exciting events. Para maging exciting na yung mga mangyayari sa buhay mo. Full of excitement. And maging happy-go-lucky ka na, maging masiyahin, maging active, energetic, full of vitality, full of energy, maging napaka-attractive, na makakatch mo yung attention
na ano, mga opposite sex. Hindi naman. Makakatch mo yung attention ng lahat. Yeah, dahil sa attractiveness mo ng lahat. No? Ayan. Kasi, it's really attractive na yung energy. Parang nakaka-attract siya ng ano ba, attention. Yung makakatch mo yung attention ng lahat. Ganon, lahat pala, lahat. Ayan. Anong magiging buhay mo? Next. Heart. And 24, 6 in numerology yan. So 6 equals 6 yun sa numerology. Merong kasalan na mangyayari or engagement. Magkakaroon ka ng partner. Parang may aalok ng kamay mo kung babae ka. Merong willing na pakasalan ka. Willing na asawahin ka. Na may union na mangyayari. Either dyan, reconciliation, union, kasalan, or engagement, ganyan. May magmamahal sa'yo ng pure, totoo, ayan o. And also, maging harmonious and there's balance sa iyong buhay, no? Full of harmony and there's balance and full of love, no, from your partner. And also clover, guys, clover. Magiging 6 ulit. Number 6 is significant. 6 balance. There's balance na and harmony everywhere sa buhay mo. Maaaring sa paligid mo, sa buhay mo, there's balance and parang part na din yung kasama din yung healing, no? Walang mga baggages makapasok sa'yo kasi mag-vanish nga lang no? Malulusaw lang siya pag palapit pa lang sa yung mga negativities, for sure malulusaw na siya And clover, ayan maging komportable na yung buhay mo, magiging comfortable ka, magiging lucky, blessed, feeling safe, feeling secured, emotionally stable, emotionally comfortable, emotionally fulfilled, happy, satisfied. Ganon. Para bang clover mo yung person mo. Ano yan? Parang clover mo yung person mo. Parang siya yung clover mo. Parang ganon. Na magko-comfort sa'yo. Na magko-comfort talaga, guys. Oh my gosh. Gusto niya bang maging clover mo? Ng person mo na yan? Gusto niya maging clover mo. Siya ang magka-comfort sa'yo. And siya yung counterpart mo. Siya yung inilaan ng God for you, no? Siya ang nilaan ng God for you. Inantay mo yan na yung nilaan ng God for you. Inantay mo yan There's waiting na nangyari. May waiting na nangyari, no? Pero worth it naman to kasi siya ang nilaan ng God for you. Bongga. Bongga kaday, bongga. Bongga kaday. Sila, itaas ang kilay. Ano pa? Ang energy. Ano ang energy naman ng magiging partner mo na yan? Na magko-comfort daw sa'yo na gusto niya maging clover mo siya. Ay! Ano to siya, guys Diyos. Mahilig manalangin. Mahilig panalangin. Ganon. At pag nanalangin siya, totoo yung mga sinasabi niya. Hindi siya sinungaling kasi truth din to sumisimbolo ng truth. Yan. Para bang malaya din siya kasi sumisimbolo din ng freedom, ng malaya siya na makipag-communicate sa God, na manalangin doon. Wala nagre-restrict sa kanya na manalangin. Ganyan, no? Kasi sumisimbolo ng freedom din yung blue. So, ayan. Ano yung feelings niyo ng person na gusto niya maging clover mo siya? Bongga katay, bongga. Sige lang, itaas ang kilay. Queen of Cups. Ano siya? Emotional siya pagdating sa'yo. Mahal ka niya. In love. Mahal. Oo. Mahal ka nga niya at isip siya ng isip sa'yo.
Nag-overthink yan sa'yo. Attach sa'yo. At yan ang nabibigay sa kanya ng courage. Maybe to pursue you. Tama, to pursue you. Nagagawin ng lahat. Nagagamitin niyang lahat ng tools niya para ma-pursue ka, para mangyari na to sa inyo, tong sa heart na to. Ayan. Para magsama kayo. Kasi mahal ka naman niya eh. Ano yung mahal na mahal ka niya? Ayan ang nauna. So, yes. Ito na huli ito. So, yes. Ito na unang bumagsak eh. So, oo. Mahal na mahal ka niya. Hindi lang mahal, kundi mahal na mahal ka niya. Ano ang gusto sabihin sa'yo ng person na to na gusto niya maging clover mo? Makipagbati daw siya sa'yo. Makipagbati, makipag-ayos para magkaroon na ng union sa inyo. Para magsama na kayong dalawa. Ganon. Para magsama na talaga kayo, may soul connection talaga kayong dalawa. Merong nag-guide sa inyo na angel niyan para magsama kayo, para ma-unite kayo. Kaso may nangyaring delay lang talaga. Kasi gano'n naman talaga yun eh. Pag wala pang divine timing kasi, hindi pa mangyayari yung union. Pero once na divine timing na, mangyayari na yung union na yun. No, wala makapigil yan pag divine timing na talaga. Kasi divinely orchestrated to yung mga ganito. Ganyan yan guys. Tingin lang ng mga enemies, sa evil forces, ng mga witches, ng mga sa mga tao na kaya nilang pigilan. Yung nakadestined, yung mga nakatakda, no? Wala silang power over God. It's divinely orchestrated. They are only creations na galing lang sa alikabok ang mga tao. Okay? At ang mga, kahit mga devil pa, walang magagawa dyan. Kasi mga ano nga lang sila, creations lang din sila, wala din naman sila magagawa. It's divinely orchestrated. So kung meron man mga nangyari na mapagsubok, ay kasama na yun sa divine plan. So yan, ganun yun. Kung inalaw man na pistin kayo, hadlangan ng mga witches, ay kasama na yun sa divine plan. Inalaw lang, no? So yung mga atake sa inyo, may parusa naman yan afterlife. Pero yung mga hindi, ibig sabihin hindi sila masasama. Wala silang pakialam kung maging masaya ang ibang tao. Wala silang pakialam, hindi sila, alam yung criticizer na, hindi siya bagay sa ganito, ganyan. Gano'n kasi yung masasamang tao. Akala pong magagaling mag-judge, pero maklawdo naman yung judgment nila. Hindi tama. So yan guys. Ano pa, ang next na mangyayari kaya sa inyo ng person mo na yun? Ay magte-take ng risk. Si person mo magte-take ng risk. Siya na nga. So that, ayun o, matapang na siya na mag-take ng risk. Hindi na siya mailap, instead matapang na siya na mag-take ng risk sa'yo. So that makasama ka na niya. Maging close na kayo, ganon. Hindi na siya magja-juggling pa. Instead, magte-take na siya ng risk. Pupuntahan ka niyan. Two of Wands. Lumabas yung Two of Wands. Divine timing. Ayan guys. Madami bang attracted sa'yo? Madami. Yes, madami. And, ano to? Mga nakarma sila? Mga nakarma sila. Bakit gumagawa sila ng witchcraft? Hindi. Hindi witchcraft. May ginagawa silang scheme sa'yo. May ginagawa silang scheme sa'yo dahil sa gusto kanila. Dahil ayaw nilang iba yung makatuluyan mo. Pero nakarma sila. So, ito na lamang guys for collective reading.